Ayan, nakahanap tayo ng magandang ambience dito. Ayan, oh. Dito ako sa park na malapit sa amin. Ayan, maganda dito. Walang tao ngayon kasi dahil weekdays, ganyan. Kaya walang mga tao. Baka mga hapon, ganyan. And then, weekend, ganun. Okay. Meron tayong bagong reaction video at babasahin natin siya. Ito siya. Dali. Sabi niya, bakit kaya mindset ng ibang mga tao? Porket nasa abroad ka, kala nila ang dami mo ng pera. Kala nila dami ipon, di napapagod. Yung feeling nila namumulot ka lang ng pera, Diyos ko, di nila alam. Nakakapagod magtrabaho tapos tuwing sahod, pinapadala para sa pamilya. Yes, I feel you. Yan din ang akala ng iba, okay? Yes, na sobrang dami ng pera mo kapag nasa abroad. Hindi nila alam na kagaya mo ay lumalaban ka din sa buhay mo. Kagaya mo ay tatrabaho din sila, you know. Na hindi porket nasa ibang bansa ka na ay unlimited na yung pera mo, unlimited na yung source of income mo, unlimited na yung lahat sa'yo. Unlimited na lahat ng resources. Ang hindi nila alam, kagaya mo dito sa Amerika, kagaya namin dito sa Amerika, kahit kami ay may mga trabaho, may mga stable na trabaho, alam mo yun, naghahanda pa rin kami, nagtatabi-tabi ng mga pangangailangan dahil nga para pa rin sa pamumuhay. Yes, dahil syempre dito sa Amerika or kung nasaan mang bansa kayo, depende kung nasaan kayo, Europe, na syempre kahit nandito tayo sa Amerika is hindi natin basta, alam mo yun, tayo basta pinakakawalan yung ating opportunity sa buhay na dumarating. Hindi natin basta sinasayang yung pinagkaloob sa atin, yung mga panahon at oras na pinagkaloob sa atin para kumita ng pera, yan, ganyan, kumita ng pera para yun nga mabayaran yung mga dapat bayarin dito. Diyos ko, ang mahal ditong mabuhay. I mean, kahit naman sa Pilipinas, ganun din. Mahal ang mabuhay, period. Kahit nasa ang lupalop ka pa ng mundo, mahal ang mabuhay. Okay? Kaya dapat, pag talagang meron ka pagkakataon na ikaw ay nagkakapera, talagang bigyan mo yun ng pagkakataon para palaguin. Kumbaga, kapag ikaw ay binibigyan ng pera, ang gawin mo is palaguin nyo yun para hindi ka rin mawalan. In case, isipin mo na kung sino ka badala ng pera ay wala nang maipadala sa iyo or hindi ka muna mapapadalhan, makakasurvive ka pa rin. Dapat ganun. Hindi yung siya lamang yung gagawin mong source of income. Yun kasi ang mahirap sa iba. Ang gagawin nila is ikaw lamang yung magiging source nila. Sa iyo lang talaga sila aasa. Kaya ang mangyari, pag naubos na yung meron sila, ubus na naman sila, kawawa na naman yung magpapadala. Hindi dapat ganun. Dapat ay, alam mo yun, sabi ko nga, huwag basta idepende yung buhay mo sa iba. Huwag basta asahan yung perang pinapadala sa'yo. Sabi ko nga, kung may pagkakataon ka na kumita, palaguin yung perang binibigay sa'yo, palaguin mo. Yun ang pagkakataon mo para pagandahin yung buhay mo, kumbaga palakihin mo, gawan mo ng business, ganyan, magtinda-tinda ka na kung ano-ano. Dahil kahit dito, sabi ko nga dito sa Amerika, Diyos ko, ang mga tao dito is talagang may trabaho yung mga yan, hindi sila nawawalan ng trabaho kasi alam nila na ang buhay. Ipakita ko pala sa inyo yung view, yan yung lumang, nakita nyo yung parang metal na yan, hindi ko alam kung kita nyo, kung hagip nyo, yan yung sinaunang mill. Ayan, meron kami mga ganyang ambience dito. Ganun. Kasi very, very old itong place na ito. Anyways, ito na nga. Kahit kaming mga nandito sa Amerika, sabi ko nga, is tuloy ang aming hustling, kumbaga. Dahil alam naman namin na kapag kami nawalan ng trabaho, syempre, mahirapan ka pa rin kapag walang trabaho, di ba? Kaya nga talagang laging pangaral ko sa anak ko, sabi ko, kailangan mo ng trabaho. Hindi pwedeng wala. Kasi yan talaga yung magbibigay sa iyo or magsusuporta sa iyong pamumuhay. Sobrang, anong tawag dito? Ang hirap ang mahal pa ng pamumuhay dito sa Amerika kasi syempre, ang rent na lang dito ng bahay, kung ikaw ay nangungupahan ng bahay, Diyos ko Lord, ano talaga, yung parang mapapaisip ka, parang yung halos kalahati ng sahod mo ay napupunta sa pambayad sa upa ng bahay. Ganun kamahal dito sa Amerika.
yun. Kaya dapat talaga may pondo ka sa buhay. Yun ang napansin ko. Yun ang nadiscover ko na dapat talaga meron kang pondo sa buhay. Pondo, it means yung maraming, yung nag-ipon ka na noon pa lamang. Marami ka ng ipon, kumbaga. Para kahit pa paano, pag nagsimula ka ng buhay dito sa Amerika, hindi ganun kahirap yung maging buhay mo, kumbaga. Yun ang napansin ko na mas lalong naging mahirap ang buhay kapag hindi mo napaglaanan talaga yung buhay mo noon pa lamang. Tapos, nagsimula ka sa wala dito sa Amerika. Sobrang hirap, napansin ko yan. Kaya talagang, sabi ko nga, pinaghandaan ko na yun sa anak ko nung maliit pa lang siya. Kaya hindi ganun kahirap yung buhay niya. Hindi siya nahihirapan sa buhay niya kasi napunduhan ko na yun nung bata pa siya, nung maliit pa lamang. Yun. Naipag-ipon ko na siya, naipaghanda ko na ng kanyang mga pangangailangan at magiging pangangailangan sa buhay. Kaya ngayon na may trabaho na siya, kumbaga may kinikita siya, is yung hindi siya yung parang paycheck to paycheck. Hindi siya nahihirapan sa kanyang pamumuhay, yung parang mapapaaray ka talaga, hindi. Kaya sabi ko sa kanya, ngayon naiintindihan mo na kung ano yung mga ginawa ko at kung bakit ko ginawa yun, na ipinaghanda ka sa buhay. Sabi ng anak ko, tama ka talaga ma, naiintindihan ko na talaga, naliliwanagan na talaga ako unti-unti sa mga ginawa mo, kaya salamat talaga. Kasi naging ahead yung utak mo din, sabi niya ganun. Naging ahead yung isip mo, kumbaga. Kaya ang laking pasasalamat ko talaga ngayon na adult na ako, namumuhay ako ng akin, hindi ko mararanasan yung talagang as in yung paycheck to paycheck, kumbaga, sabi niya ganun. Yun. Kaya talagang mahalaga na, pero alam mo, kaya pa rin naman, kahit ikaw ay magsimula ng wala, makakaya mo pa rin. Basta, kumbaga, magiging mahirap po yung pag-iipon kasi talagang, lalo na kapag nagsisimula ka pa lamang, syempre, halimbawa, nag-start ka ng zero talaga, di ba? So, mahihirapan ka talaga. So, ganun din ang pinagdaraanan ng ibang mga yung mga OFW, kagaya sa, halimbawa, Hong Kong, Singapore. So, mahirap para sa kanila yun. Lalo na kung nagsisimula pa lamang sila sa mga buhay nila, tapos may mga umaasa pa rin sa kanila sa Pilipinas. So, parang double, triple yung kanilang paghihirap. Magiging mahirap na mga ilang taon. Maraming taon actually. Yun. Pero, kumbaga, makakaya naman. Pag talagang ikaw ay marunong maparaan sa buhay, makakaya talaga. Pero talagang nandoon yung pakiramdam na parang mauupos ka eh. Yun yung nararamdaman ng ibang mga OFW. Yun, ng mga nasa ibang bansa na akala mo'y marami kayong pera. Lalo na dito. Dito naman, dito naman dito sa Amerika, kailangan mo talagang magpadami ng ipon para pag mangailangan ka, kasi nga sobrang mahal pag nangailangan ka. Diyos ko, sabi ko nga, pag nasiraan ka ng kotse mo, pag may kailangan kumpanahin sa kotse mo, yung kagaya ng palitan ng AC compressor, sus ko, ang mahal na yan. Tapos, kailangan palitan ng tire, yun, mahal din yan. So, ganun, kailangan mo yan eh. Kailangan mo talaga na meron kang inilaan na pera para doon yun. Para pag ikaw ay mangailangan. Kung ikaw ay magkasakit, syempre, magkakasakit ka. Diyos ko, mahal din magkasakit dito sa Amerika, lalo na kung wala kang health insurance. Talagang kailangan mong may pera ka talaga, kailangan may ipon ka talaga. Kasi kung hindi at kung wala, ay talagang mapapaiyak ka na lang sa sobrang hirap. Yun. Naiintindihan ko yung iba kasi marami akong mga nakakakwentuhan na mga katrabaho ko. Sabi ko nga, hindi ko alam kung ito yung naikwento ko na sa iba kong video. Meron akong katrabaho, naikwento niya. Sabi niya, 17 years silang mag-asawa. Hindi siya nagtrabaho buong buhay niya nung sila ay nagsasama pa lamang. Dahil akala niya ganun ang buhay, bata pa siya. Bata pa silang dalawa noon. Tapos nagkaroon sila ng anak. Hindi ko alam kung ilang anak nila. 2, 3 yata. Hindi ko maalala kung ilan. Nasabi niya, hindi ko na lang maalala. So, umasa siya sa buong pagsasama nila ng mag-asawa. Akala niya normal lang yun na, nasa bahay ka, mag-aalaga ng mga bata, ng mga anak ninyo. Tapos, yun lang talaga yung ginagawa mo sa bahay. Mag-aalaga ng mga anak ninyo. Tapos,
Napapansin na rin niya unti-unti nung nagsasama sila na hindi siya binibigyan ng pera ng lalaki. Kasi nga, nagpo-provide naman si lalaki sa bills. Kumbaga, nagpo-provide siya, nagbabayad siya ng renta sa bahay, nagbabayad ng tubig, kuryente, tapos groceries, syempre. So, kala niya, sapat na yun. So, dumaan ng maraming taon, syempre, 17 years nga later, siguro, nagkasawaan, nagkaumayan. Siyempre, pag ganyan katagal ng pagsasama, magkakaumayan talaga kayo eh. At saka, magkakapaguran, kumbaga. So, parang itong si lalaki ay nakahanap ng babae, ng ibang babae, na in love sa ibang babae. So, itong si babae, 17 years na hindi nagtrabaho, iniwan siya ng lalaki, naghiwalay sila. Wala siyang nakuha, wala din siyang pera. Diyos ko, babalik ko na ito sa bahay dahil naiinitan yung camera ko, hindi na niya kaya. Namamatay talaga siya, ayaw niya mag-record kasi sobrang init. Anyways, paputol-putol ang video ko. Ito nga, hindi siya nagtrabaho, 17 years. So, naghiwalay sila, wala. Hindi siya nagkaroon ng pera kasi nga, wala naman siyang sahod, kumbaga, hindi siya nagkakaroon ng sahod. Eh, di nung naghiwalay sila, wala din siya nakuha kasi si lalaki hindi rin naman nakapaghandaan ng buhay nila. Yun. Wala. So, ang binibigay lang ni lalaki is para pa rin sa mga bata. Yun. Pero, hindi ko alam siguro, kaya maliliit pa yung mga bata is, hindi ko alam paano nangyari yun. 17 years silang mag-asawa. Naging full-time mom na lang daw siya. Naalala ko na, dalawang mga anak niya. Dalawang anak. Di ba dapat dalaga na yung mga anak niya kasi 17 niya? Or baka nagsimula silang magkaanak late na. Baka ganun. Kaya eto, nagsusustento si lalaki. Yun, syempre, ang sustentong natatanggap niya ay para lamang dun sa mga bata. Wala pa rin sa kanya yun. See? Kaya tayo mga babae talaga is hindi tayo pakadepende sa buhay may asawa. Hindi tayo pakadepende dapat sa lalaki lamang dahil delikado. Kaya kagaya nung nangyari sa kanya, yun nga, naging depende siya sa asawa niya. Okay, bumalik ako ng bahay dahil hindi nakayanan ng superpower ko ang init sa labas. Kahit yung camera ko ay sumuko na rin. Ilang beses ang paulit-ulit na sumuko ang camera dahil sobrang init, hindi niya kaya. Talagang namamatay ng kusa dahil daw mainit. Okay, ituloy natin ang kwento. Ito na nga, itong si babae na 17 years na akala niya ay yun nga, di ba, na hindi mauubos ang pera or hindi mahalaga yung pagkakaroon ng pera, parang ganun. So, hindi siya nagtrabaho, kaya maghiwalay sila, sustento lang napunta para sa mga bata pa rin. Siyempre, kulang na kulang pa rin. At ngayon pa lang siya nakakapagtrabaho. Doon niya na-realize na talaga palang, sabi niya ay, kailangan pala talaga ng trabaho sa buhay. Kailangan pala talaga na napaghandaan mo talaga yung buhay mo. Alam mo, pinagsisihan ko talaga yun, sabi niya. Pinagsisihan ko yung 17 years ng buhay ko na sinayang ko, na itinapon ko lang sa wala. Itinapon ko sa buhay pagkakaroon ng asawa, mga anak ko hindi ko sila pinagsisisihan, pero yung naging pagsasama namin, pinagsisisihan ko yun. Pero may magagawa ko, nandito na sabi niya ganun. Kaya, hindi pa rin naman huli ang lahat. Eto, nagtatrabaho pa rin ako at nagsusumika pa rin sa buhay ko. Although, ngayon ko palang parang natutunan sa buhay ko na ganun pala talaga kamahal ang mabuhay, sabi niya ganun. Grabe. So, ngayon, nangungupahan lang siya ngayon ng bahay. Sobrang mahal. Siyempre, ang daming nawawala nun sa mga sahod niya kasi, siyempre, renta ng bahay, tubig, kuryente, pagkain nyo pa, pamasahe pa ng gas, tapos pag kailangan mo pang ipa-change oil yung sasakyan mo. Hindi naman palagi nagpapa-change oil, pero pag pina-change oil mo, pera din yan. Tapos, siyempre, pag nagkakasakit pa. So, yun, talagang, siyempre, doon na pupunta ang mga sahod. Kaya, yun, talagang hindi porket nasa ibang bansa ay mayaman ka na, or hindi porket nasa ibang bansa ay marami ng pera, or hindi na pinoproblema ang pera. Oo, madali dito ang trabaho. I mean, hindi masasabing madali ang trabaho, pero yung madali kang, hindi rin sasabing madaling makahanap ng trabaho, dahil dito sa area na ito is 3 months akong naghintay bago ako natanggap sa trabaho. And then, marami akong mga trabahong napasukan na talagang sobrang hirap.
kagaya ng patient care tech, mahirap na trabaho yan. Parang CNA din, kapareho din siya ng CNA. Mahirap na trabaho yan, lalo na kung walang compassion. Lalo na kung ikaw ay may anxiety. Okay, social anxieties. Sobrang hirap niyan. Pero, pag nalampasan mo naman, kasanayan mo, maging madali na lamang. Pero, yun nga, walang madali sa buhay. Pero, kumbaga, dito ang kagandahan dito is, maraming trabaho na pwede mong pasukin. Ganun din naman sa Pilipinas. Marami ding, ang kagandahan sa Pilipinas is, may mga trabaho na, alam mo yun, pwede kang magnegosyo. Yun, negosyo is the key. Kasi, lalo na kung ikaw ay overage na, mahirap na mag-apply sa ibang tao, then negosyo ang kinakailangan pag nasa bahay ka lamang. Kailangan mo lang talagang maging masikap sa buhay. Sabi ko nga, kung ikaw ay pinapadala ng pera ng family members mo na nasa ibang bansa, gamitin nyo yun, okay? As your tools. Palaguin mo yung perang binibigay sa iyo. Magtinda ka ng pwede mong itinda sa harap ng bahay nyo. Maraming pwedeng itinda. Pwede kang magtinda-tinda ng mga prutas. So, kung ano man na kaya mo, madali lang naman na magtinda. Nasa bahay ka lamang naman. Siyempre, pag nasa bahay ka, kahit naman hindi ka magtrabaho, kikilos ka pa rin. Ganun din sa trabaho. Sa trabaho, kikilos ka rin. Okay? So, pareho din yan. Pag nasa bahay, may trabaho ka pa rin. Para ka pa rin nagtatrabaho pag nasa bahay ka lamang. Yun nga lamang is, hindi ka kumikita ng pera kung ikaw ay hindi kumikita ng pera. Yun, pag nasa bahay ka lamang. Pero, sabi ko sa iyo, trabaho din ang pagiging nasa bahay. Kasi, syempre, marami kang gagawin sa bahay. Maglalaba, magluluto, maglilinis ng bahay, magtutupi. Ano pa? Magpapakain ng kung sino mang maliliit, kung may maliit kang mga bata, di ba? So, yun. Kaya, might as well magtrabaho na lang, diba? Para meron ka pa ring source of income. Yun. Magtrabaho ka rin. Maraming trabaho. Buti nga ngayon, madali na ngayon kumita ng pera. Ito ng pera. Pag ikaw ay nasa bahay lamang. Pag-aralan mo lang talaga. Sa Facebook, pwede ka nang kumita. Sa TikTok, pwede ka nang kumita. Saan pa? Sa Shopee, Diyos ko. Marami ng paraan ngayon para kumita ng pera. Talagang kahit nasa bahay ka lamang ay pwede kang kumita ng pera. Okay? Kaya hindi katwiran na ikaw ay, alam mo yun, yung parang wala kang pinag-aralan or wala kang ganto ganyan. Dahil marami ng paraan. Okay? Sabi ko nga, tindahan, di naman, taas ang dami mo ring dahilan, sabi hindi pwede kasi marami na nagtitinda. Well, gumawa ka ng paraan na pwede mong itinda na wala sila. Ganun lang yun. Pwede ka magtinda pa rin ng mga bagay na pwede mong itinda dyan sa inyo nung wala sila. Ganun. Kasi kailangan mong magkaroon ng sarili mong source of income. Hindi po pwede na ikaw ay ang source of income mo ay yun lamang binibigay sa iyo. Kasi walang kasiguraduhan yan. Pwede yang mawala. Okay? Pwedeng mapagod yung nagpapadala sa iyo, ganun. Basta, kaya dapat matutong dumiskarte din sa sariling buhay. Alright, okay. Na, wag nating isipin na yung mga nasa abroad ay wala din silang problema sa buhay. Walang inaalalang mga kagastusan. Mas malaki ang mga kagastusan ng mga yan kasi nasa dollars. Or kung ano man yung conversion rate nila, mas malaki dahil doon. Okay? So, sana ay tanggalin natin yung mindset natin na, porket nasa abroad yung tao ay marami ng pera at hindi na katapusan ng source of income nila. No, na tayo ay aasa na lamang sa kanila. Na sila dapat ang tumulong at magbigay sa atin. Hindi dapat ganun. Okay? Okay. Sana ay may natutunan tayo. Okay? Ako ay maglilinis-linisan ng bahay. Tapos na ang aking vlog for today. And sa mga susunod na lang uli. Okay, bye!